batiin na rin natin ang mga taga-China, no, Son? Ay, oo. Oo, Yan ang dapat nating binabati. At ang mga Pilipino na nasa China ngayon, Oo. ay painitin natin ang inyong hapon. Naku po, napakainit na. At ang mga Filipino-Chinese na nasa bansa, Oo. mga Taipan, malalaking negosyante, no, Son? Yan. Oho. Ano kaya ang kanilang masasabi Oo. at ano kaya ang kanilang obserbasyon sa nangyayari ngayon sa ating bansa? Ngayong hapon, mga kababayan, di ba may session sa Senado? Oo, tama. Isa po sa tinilakay ang resolusyon ng mga senador na kumukondina sa China, dyan, sa Chinese Ayun. Embassy particular. So, ibig sabihin, nadugtungan pa pala yung nangyari kahapon, no? Isang araw pa. Kasi di ba Oo. pumirma 15 senador no? Na Ba? ini-issue silang resolusyon kontra dun sa mga naging pahayag ng Chinese Embassy. Na ang naging punente yata niyan ay si Senador Kiko Pangilinan. Oo. Tama ba? Oo. Oo. Kanina ay tinalakay ito at nagsalita ang ilang mga senador. At ang gusto kasi nila dyan ay pag-usapan ito dun sa plenaryo, sa session, para na sa ganun ay madagdagan pa ang bilang ng pipirma. Kasi pwede pa naman daw na formally, doon sa session yan talakayin at doon ilabas. Tama. Pero sa kabilang banda din naman, ay magbukas din ng kaisipan ng marami siguro. Oo. Yun ang sinasabi ni Senate President Tito Soto, no? Yo. Teka lang. Sabi niya, huwag tayo magpakabigla-bigla sa bagay na yan, no? Lalo pa nga, meron silang opisyal ng Chinese Embassy na gustong ipadeklarang persona non grata. Oo. Di ba? Oh. Si Senate President Tito Soto din na nag-float ng idea na yon dyan. Oho. Na kung maaari ay ideklara na persona non grata ang deputy spokesperson ng Chinese Embassy. So, hindi yung ambassador. Hindi. Hindi Kasi, yung spokesperson mismo. kasi yung deputy spokesperson, siya ngayon ang aktibong sumasagot Sagot daw ng mga- sagot. At ang latest ay ay sinagot niya yung resolusyon na nilabas ng Senado dyan, yung 15 senador. Ito daw ay halos 30 minuto pa lamang Oo. na binabasa sa Senado, sumagot agad. Hindi, kasi matagal naman ng kahapon pa yan Sabagay, Na pinilot inilabas, na kasi diba? nila. Pero formally, kanina ata nilatag sa plenaryo, di ba? Oo. Ang sabi ng Chinese Embassy sa pamamagitan ng Deputy Spokesperson Guo Wei, do not make a claim true. What matters is whether the argument stand up to scrutiny, not how many voices repeat it. Ang gusto nila sabihin dito, hindi naman tayo paramihan ng boses, kundi ano ba yung argumento ninyo? Oho. Alam mo, Che, kung titingnan mo, kung susuriin mo yung mga inililitaw na mga pananalita, kung gaya ng binanggit natin noon, kung aalisin mo lang muna yung emotion at factual lang, Oo. mas magiging maganda mas maintindihan natin itong pinag-uusapan dito Kasi kung tatagalogin natin yon, yung kumbaga yung alingaw-ngaw, no? Yung echo, ang ibig sabihin echo diyan yung nagsalita ng isa, nagkakampihan na. Di ba parang nag-iisang boses na lang kayo pero hindi niyo naman pinag-aralan mabuti kung talagang factual ba yung sinasabi. Ayun nga. Di ba? Ang gusto nung kabila, hindi, ang pag-usapan natin, punto por punto. Yan. Healthy discussion. Alam mo ba, eto kasi dapat ang lagi nating tanong, mga babayan bago tayo makisawsaw sa issue, tingnan muna natin ano ba talaga yung pinag-uusapan. Yan. Diba? Oo. Ang pinag-uusapan po ba dito sa issue na ito ay yung pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea, sa South China Sea? Oho. Ay hindi po, mga babayan. Ay, hindi ba yun ang pinag-ugatan? Hindi, hinahaluan lang nila dahil yun ang mas matunog sa... Pandinig ng mga Pilipino at saka yun ang ating interes Pero ang pinagmulan po at ugat nito, gaya na nabanggit na natin kanina, ay yung pahayag po, yung ginawa mismo ni Commodore to, di ba? Oh, yes. Ng Coast Guard, na si Jay Tariela. Pahayag sa Senado, sa isang event, Sa isang conference, sa isang speech niya. Sa isang eskwelahan Sa natin De La Salle. Ang sabi nga niya dito, Jen, nung inilabas yung 15 senator na naglabas ng resolusyon na kumukondina
sa mga kritisismo ng Chinese Embassy sa mga Philippine official. Ang sabi ni Jay Tariela, maraming salamat po sa ating mga kababayang miyembro ng ating Senado na piniling tindigan ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Ang problema, hindi po yan talaga eh. Lalabuin talaga nilang issue para makakuha ng suporta. Kasi alam mo, Nelson, kung ating pagbabatayan, meron kasing tanong, dati na last year naalala ko, merong survey, kapag ka pinag-uusapan West Philippine Sea, hindi sa pro or anti-China, kundi ang tao napakataas ng interest kung babanggitin mo ang West Philippine Sea. Yun, totoo. Yun, Pero ang pinagmulan niyan, ayan pong nakikita nating picture na yan. Sa isang konferensya, ay naglabas ho kasi si Jay Tariela ng mga picture ni Chinese President Xi Jinping na ginawa niyang katatawanan, Jen. Yung Pangulo ng China? Diyan nagalit ang Chinese Embassy. Hindi dun sa agawan sa West Philippine Sea, Jen. Hindi sila umingay dahil sa protesta natin dun sa West Philippine Sea, sa pagkikipag-agawan natin, kundi sa eksenang yan, dyan sa mga picture na yan, na etong nakakagalit pa sa kanila, Jen. I-deny ni Tariela na ginawa daw niya yan. Tapos may mga pictures pala. May mga video pala ata ang Chinese Embassy. At ang sabi ni Jay Tariela, hindi ko naman pinangalanan yan eh. Kayo nga nagpangalan na si Xi Jinping, hindi ko naman sinabi. Ay, sino ba yan? Ang problema dyan, may video yun. Nakuha nyo ba? May video si Chinese Embassy na ipakita yan eh. Binilang nila, ilang beses binanggit ni Jay Tariela ang pangalang Xi Jinping. Alam mo, alam ko, alam din ng marami ito, Nelson, ang presidente ng China, hindi isang sabi na, meron silang mataas na klase ng pagkilala sa kanilang presidente. Hindi lang basta presidente, Nelson, kundi, ayun ko, merong ibang tao. Sabihin, mas mataas pa sa presidente ang pagkakilala nila. Hindi lamang isang tao na kinikilala nila bilang presidente. Meron pang mas mataas doon na gano'n ang pagkilala nila, Nelson. Kaya gano'n ang paggalang at pagrespeto sa kanilang presidente. Ang problema, noong sinita si Jay Tariela ng Chinese Embassy, humanap na ng kakampi, Jen. Naghila na ng kakampi at ang sinasabi, binubuli na tayo ng China. West Philippine Sea ang issue dito. Surberenya ng Pilipinas. Hindi po surberenya ng Pilipinas ang pinag-usapan. Yun pong mga picture na yon at yung pagsisinungaling ni Jay Tariela ang problema. So para bang dating dito, parang binastos niya ang presidente ng China? Ganun na nga lumilitaw. Na itinanggi niya. Nagsinungaling pa siya dyan. Ganun? Kaya kung sa isang malinaw na usapan, kung ikaw ang senador, susuportahan mo ba yung isang kahit na kapwa Pilipino mo, pero nagsisinungaling eh. Hindi ba? Lantarang nagsinungaling dyan eh. Ilagay natin ang ating sarili. Halimbawa, ang isang opisyal ng China nagsalita sa isang eskwelahan sa kanilang bansa, ipinakita ang larawan ng Pangulong Bongbong at ginawa rin katatawanan. Magrereklamo yung Philippine Embassy. Tsak yun. O kaya naman kahit nga hindi ka maka-administrasyon, bilang Pilipino, magagalit ka. Hindi tama yun. Di ba? Ganun lang yung reaksyon ng China Embassy. Kaya lang, itong mga, hindi ko maintindihan bakit sila ay parang bulag, Jen. Ang tingin lang nila siguro ay, magandang eksena. Bida kami rito. Ipagtanggol natin ang soberenya, kalayaan ng Pilipinas. Palayasin natin ang embahador na yan. Ganon. Mukha nga kayong pogi. Pero kapag napanood ng mga kababayan yung paliwanag at nalaman nila, hindi ba ang pinag-uusapan diyan ay yung awayan sa teritoryo, yung agawan, yung bully? Hindi po. Ang pinag-uusapan dito, ang pinagmulan nito, yun hong ikinagalit ng Chinese Embassy sa atin. Kay Jay Tariela, hindi ho sa buong Pilipinas siya nagalit. Kay Commodore Jay Tariela lang. Ito pong pinag-uusapan natin, factual lang ito po Wala po tayong baka sabihin, kayong dalawa kasi baka kumakampi kayo sa China, etc. etc. Hindi po Ito pong ating binabanggit dito, Nelson. Ito po yung katotohanan. Opo. Yan pangyayari, no?
Ang nangyari, ay na nga ho, naglabas na ng kanya-kanyang mga statement, gaya na nabanggit natin kahapon, ang ilang mga senador. At ang naging issue na rito, ang China na ang nambubuli, hindi lang daw sa karagatan, kundi dito sa mga opisyal. Pati daw sa Senado, parang binubuli ng mga senador. No? Kasi, Jen, ang sabi ni Senador Kiko Pangilinan sa kanyang post, sabi niya, bakit ang Chinese Embassy gusto mong patahimikin yung mga bumabati ko sa inyo? Hindi nga sumasagot lang eh. Tapos ngayon, ang gusto nila, tumahimik ang Chinese Embassy kapag ka sila sinasagot. Ganon. Walang demokrasya kapag yung kausap mo ay ayaw mong pasagutin, di ba? Totoo. Oo. Kahit pa sabi mo na sa bansa tayo, binastos mo yung isa, tapos gusto mo tumahimik na lang. Ay, hindi ganoon. Mali tayo. At katunayan, kanina habang nagsesesyon sila, tumayo si Senador Risa Ontiveros eh. Oo. Sabi niya, eto po, may bago na namang post ang Chinese Embassy. 37 minutes daw. Oo, eto, hindi ba sila titigil? Bakit mo patitigil? Nakikipagbangayan kayo. Siyempre, sasagot yan, di ba? Tama, nakikipag-diskusyon kayo. Kayo sumagot, binigay yung side nila. Ang gusto niya, ayaw niyo marinig yung side nila. Gusto niyo side lang nila. Eto ang masama, Jen. Ang gusto nila, kampihan sila ng mga Pilipino, ng mamamayang Pilipino, at para bang ito ay digmaan ng China at Pilipinas nang dahil doon sa... Ganon? Nang dahil doon sa taong nagsinungaling ng bastos, idadamay mo kaming lahat? Hindi ba, Jen? Nako. Papayag ba tayong ganon? Alam mo, na kinakalagkad tayong lahat? Sa digmaan na... Isinusuong tayo Isusuong mo kami sa, sa kapahamakan eh. Hindi ba, Jen? Totoo. Bakit naman ganun? Sinubo nyo tayo tapos ngayon eh. Pero ba't naman, tataka naman ako sa mga senador natin. Oo. Ba't naman, inalam ba nila yung ugat ng pangyayari? Alam mo, Jen, kung minsan, di ba, mas mabilis magsalita eh. Ay, oo naman. Mas masarap mag-statement eh. Totoo. Mas masarap kumampi sa isang issue, kahit hindi mo naman alam, akala mo iyon talaga. Kasi halimbawa po tanggalin natin si Jay Tariela. Ang usapin dito ay talagang agawan na ng teritoryo. Yan, oo. Ang sarap sumama dyan. Totoo. Diba, makabayan ka, makapilipino, makabansa ka, pro-Philippines ka. Pero kapag naintindihan mo, hindi ang pinag-uusapan dito yung pambabastos ng isang tao doon sa Chinese president. Intindihin mo na, teka muna, akala ko ba yung West Philippines yan pinag-uusapan? Hindi ho yan talaga. Hindi talaga yan. Baka naman ang maging katwiran nila dyan. Nason at Jen. Ito ay karugtong lamang kasi nauna talaga pinag-uusapan kaya nagpapainit ng issue ay ang usapin ukol sa West Philippine Sea. Naging ang tawag ito, kumbaga sidelight lang ang usapin nung pagsasalita ni Commodore Tariela doon sa isang eskwelahan. Kaya lang, Jen, kung hindi niya ginamit yung picture ni Xi Jinping at itinuturo pa niya at dinidinay pa niya, wala sanang issue dahil matagal na po nating dinidiscuss Matagal nang nagsasalita ang mga opisyal ng gobyerno, mga senador, patungkol dyan sa West Philippine Sea. At totoo, napakarami na nating protesta Napakarami na. Isang bundle na yata ang protesta natin, usapin na yan Hindi naman nag-escalate ng ganito. Tama. Alam mo ba ang sabi ng DFA? Kung pagkasabihin na natin, para matanggal ang doubt, tama ba yung ginawa ni Commodore Tariela na idinamay niya si President Xi Jinping? Ayan, dapat siguro tingnan na natin yung mga diplomatic officials natin. Ano ang kanilang reaction dyan? Sa statement po ng Department of Foreign Affairs na inilabas kahapon, medyo late na ng hapon ito So naglabas din pala sila? Naglabas sila ng statement. Sabi nila, ay kanila namang sinusuportahan ng mga opisyal ng Pilipinas. Kaya lang, eto ang problema. Doon sa bandang ilalim ay nakalagay, meron silang payo dyan May payo, may advice. Kasi kung ang pag-uusapan ay territorial disputes at kung ano pa mang hindi pagkakaunawaan, mayroong limitasyon. Okay. Eto,
Ang sabi dito, in interacting with foreign governments, Okay. pakiliwat mo ka sa wika natin. Aha. In interacting with foreign governments, Sa ating pakikipagtalastasan sa ibang pamahalaan, both language and action should be firm. dapat ang bawat salita at ang galaw ay firm. Oo. Anong tag doon? Yung Ano siya? hindi ano siya, basta parang, matatag eh. Basta, ano siya, hindi siya magaslaw, parang, ano lang. basta firm. Mas madali maintindihan ng mga Pilipino yan. Sige, sige. Firm and assertive in Oh. conveying the national position. Yan, Matatag ka, paglaban mo ang... May paninindigan ka dapat. Yan, oo. But also, eto na, Pero ngunit, measured and composed in tone. yun tinatawag na diplomatic language. Inaano mo, sinusukat mo na hindi ka lalagpas. Oo. Dapat ay composed in tone. Yung tono mo, hindi masyadong nakikipag-away. Oo, tama. Pati mga salita mo, di ba? Yung ginagamit mong salita. Oo. Our statement should consistently position the Philippine government as taking the higher ground. Okay. Ibig sabihin, dapat doon ka sa advantage. Mm-mm. Ito ang dapat natandaan. Foreign heads of state Oh. and government Oo. should be off limits or at least treated with respect regardless of our personal views. Ayun. So, dapat daw ang mga leader ng ibang bansa at ang ating pamahalaan dapat irespeto ang should respect, ano sabi niya? Hindi na-respeto mo kapag ka magsasalita ka. Ayan. Kung kaya mo nga off limits, huwag mong idadamay. Hanggat maaari, hanggat maaari, wag mo idadamay. Ibig sabihin, Ang iyong sa loobin, yung personal na interest. kahit ano pa ang personal view mo, Oho. huwag mong idadamay ang leader ng bansa. O kung idamay mo ba, dapat respetuhin mo. Ayan. Kung susukatin natin dito sa pamantayang ito ng Department of Foreign Affairs, yung ginawa ni Commodore J. Tariela, mali po yung kanyang ginawa. Parang bagsak siya doon. Bagsak sa doon. Oho. Gumamit pa siya ng mga nakakatawang picture. Tapos nung sinita siya ng embassy, nagalit siya, i-deny niya. Oho. Nung sinagot na naman siya at hindi, eto may picture ka. Eto yung salita mo. Tapos may audio pa, May may audio. Oh. Xi Jinping, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 yata. Oho. Ang ginawa mo, nagtawag ka. Nagsumbong ka. Hindi naman Sa yata- Senado. Yung mga hindi naman ganon. alam ang usapan, nakisawsaw dyan, ha? Para lang mapunta sa limelight. At mas matapang pa kaysa Mas doon sa... matapang pa. Yung- Naghamon pa na lumayas kayo rito. Ang bigat naman ng salita na yon, ano ha? Para bang alam na alam nila ang consequences kapag ka nagputol ng diplomatic relations ang Pilipinas sa alinmang bansa. Natawa na lang ako. Alam kaya nila epekto na, ano? Ewan ko sa kanila. Ewan ko lang po, Oo. kami po, pangkaraniwang mamamayan, Kami, mga kamoting kahoy lang naman. Opo. Pero sa dami ho ng pangyayari sa bansa, mula noon pa, Oho. ang Pilipinas ay talaga pong bukas ito mula pa sa panahon ni Magellan. Binuksan natin ang ating Yung lupa barter, yung barter trade pa lang natin Chinese na ata ang transaction. Wala pa si Magellan, nandiyan na yung China di ba? Hindi, tsaka ito, alam na alam ng mga tandang-tanda pa ito ng mga Pilipino, Nelson. Noong nagkaroon ng Luneta hostage drama, Ayan, yan. di ba, isang halimbawa yan. Oo, yan yung panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Noynoy Aquino, oo. Na hostage po yung ilang mga Hong Kong national yan. Hong Kong national yan, Hindi oo. nga sa mainland China galing Hindi, di ba? hindi, oo. Hong Kong national, nag-tutor sila sa Intramuros Oo. Kinumander yung kanilang sasakyan. Oo. Di ba? Sumakay ang isang, ano na ang pangalan nun? Captain ba yun? Captain Mike, hindi pala Mike. Si Mike pala yung nakikipag-usap. Oo, Hello Mike, oo. di ba? Basta yun po. Yung Oo. captain ay nagprotesta dahil hindi Oo. makakuha ng benepisyo Oo. dahil magre-retire na eh. Oo. Pero may pending kaso sa ombudsman. Wala siyang makuhang Captain Mendoza, yun. Oo. Buti naalala po si Johnny Doredo Oo. Captain Mendoza. Captain Mendoza, di ba Oo. sinasabi niya gano'n May dala siyang barel, di ba? Oo. Hijack ba yun o high bus? Hindi, basta kinumander niya yung bus.
At may mga Hong Kong national na mga napatay. Hinostage na yung boss. Hinostage, Oo. yes. Dinala niya dyan sa, ano na yata, sa Quirino Grandstand. Yes. Oh. Ang problema, mga kababayan, patay ang dami. May mga Chinese national na napatay. Oo. Yun. Mula noon, hindi na po pinapunta ng China ang mga national nila. Maintindihan mo no? Nagdeklara sila ng parang holiday. Oo, parang bawal pumunta ang mga Chinese national sa Pilipinas that time. Oo. Nagkataon, pumunta kami ni Jen sa Boracay. Siguro a few years after. Oo. Nakausap namin yung nagtitinda ng mga sugpo, mga lobster, kung sabi ano. ako, kumusta po ang kalakal ninyo, trabaho? Eto po, nakaka-recover. Sabi namin, nakaka-recover? Bakit ano ba nangyari sa inyo? Natatanda niyo yung hostage drama dyan sa Quirino? Yung may mga napatay na Hong Kong national? Ano kinalaman nyo? Apakalayo nyo naman doon. Yun na nga. Kasi po, ang mga customer namin dito, karamihan mga Chinese. Sila yung malakas mga bumili ng turista seafoods. galing Hong Kong. Hindi daw tumatawad yun, Jen. Wala, Pagka sinabi mo ganitong presyo, bili ka agad. Anong nangyari? Bakit naapektuhan kayo? Apakalayo naman ng Maynila. Doon yung hostage dati. Tama. Wala na hong pumuntang turistang Chinese. Bagsak ang lahat ng kanilang kabuhayan. Biruin mo, ang kita daw niya doon, Jen, di ba? 500,000 ba per day? Oo. Sa laki ng kita niya. Sa laki ng kita. Labis na kanyang negosyo. Ngayon, nagtiti sa uhuli ako rito. Pero at least, unti-unti na bumabalik. Pero several years nang nakaraan. Yes. Ang ibig sabihin natin dito, Jen, Yun, simple lang yun, ha? napakasimple, napakalayo nun. Opo. At hindi nabalita yun, ha? Oho. Ganun po ang epekto ng pakikipagsigalot mo sa isang bansa na lalo na kung marami kang interest dyan sa bansa na yan. Lalo pa nga sa ngayon sa foreign na pumapasok sa Pilipinas, pangatlo ang Chinese nation, ha? Oo. Pangatlo sa may pinakamaraming tourist arrival sa Pilipinas. Oo. Imagine mo yan kapag yan ang nangyari. At ngayon, ang Pilipino pala sa China ay humigit kumulang kalahating milyon. Ang dami. Kalahating milyon. Doon lang dyan sa Hong Kong, di ba? Ayan, opo. Ang sabi nung isa, halimbawa, maghigpit ang Hong Kong sa mga Pilipino. Isang ano lang nila, isang probinsya, tinutuloy ng probinsya. Hingan lang nila ng isang requirement dyan. No? Yes. Requirement nyo, baka magkaroon kayo ng IQ na kasi taas ni 99.9 IQ. Di uwi lahat. Yan. Hindi ang ibig natin sabihin dito ay tingnan muna natin kung ano yung pinaglalaban natin. Ano ang magiging repercussion? Ano magiging epekto nito? Okay sana, Jen, kung ito talaga ay labanan ng kalayaan Yung talagang nilulusob na tayo Yun ba sinasakop ng Pilipinas? No choice ka na dyan Pero talagang... kung ipaglalaban mo, yung isa lang nagsinungaling, nambastos ng isang leader, at idadamay tayong lahat, mag-isip-isip po tayo dyan, mga babayan. Totoo. Diba? Ako nga, sabi ko nga sa iyo, Nelson, halimbawa, isang Chinese official, nagpakita ng larawan ni Pangulong Bongbong sa China at binabastos yung taba. Hindi din tayo papayag. Ang palatuntunan ito gagamitin natin para magsalita ng ano sa kanila. Totoo. Di ba? Ganun, mukhang maintindihan mo ngayon ng reaction na nila. Yes. Di ba? Kaya kapag kumampi ka dun sa ipagtatanggol po, yung nambastos at nagsinungaling pa, magagalit din talaga yung binastos mo, di ba? Ako naman, sa ating mga mambabatas, kayo po naman ay mga honorableng tao, dapat ang inyong pananaw ay mas malawak. Sana inugat ninyo ang naging dahilan. At magpakahinahon tayo, wag natin gamitin yung chamber na yan na para bagang, eto na, nakakita tayo na magandang issue. Sisikat na tayo dito. Meron akong dalawang dyan school of thought. Ano yan? School of thought na wala yata nag-aaral. Ang una, maaaring naisip nila, ano ba ngayon, 2026 na, di ba? Oo. Nako po, kailangan natin na magkaroon tayo ng magandang campaign material pagdating ng 2026, 2027, next year. Campaign na, ha? Duda ako dyan, Nelson. Duda ako dyan. Alam mo kung bakit? Bakit? Isa sa mga naging biktima niya ng ating kaibigan. Ako, isa sa kinalulungkot ko yan. Senador Francis Tolentino.
ginamit niyang bihikulo ang usapin ng China. O ano nangyari? Ayun po, kawawa tuloy yung tao. Diba? Naapektuhan. Naapektuhan po. Ang laki ng epekto niyan sa lahat ng bagay. Siguro inisip nila na hindi, this time siguro ay barako tayo eh. Makikipaglaban tayo. Kailangan matapang. Ewan ko lang. Tignan natin. Ewan ko lang ho. Baka ang mga sinasandalan niyo po, lalo na yung mga nagsasalita dyan na against, baka mga sinasandalan niyo po yung mga Chinese national din. Di ba? Ng mga tao nagbibigay po ng tulong sa inyo tuwing eleksyon malalaking negosyanteng Chinese. Baka magbago ang pagtrato sa inyo ng mga yan. Mag-aalisan. Yun na nga, di ba? Ang isa pa, baka naisip nila, teka muna, mukhang nayayari tayo sa flood control, ha? Hinaharang daw natin ang katotohanan. Isip tayo ng bagong gimmick. Strategy. Para huwag na pag-usapan yung flood control na yan. Tama. Eto, magandang pahabain natin ng pahabain ito. Mukhang ang ganun. Pero, alam mo na mayroon nung kaibigan, tawagin ko na lamang sa pangalang Richard. Richard. Sabi niya, di ba nagbigay siya ng itong binanggit siya, yung mga tinatalakay natin. Pero sa bandang huli, sabi niya, Kuya Jen, Kuya Nelson, ang pinakadahilan talaga, bakit sila sumakay sa isyong yan, ayan, yan na. Ito ay para matabunan ang minority report ni Senador Marcoleta para kunwari, may ginagawa sila. Ayun nga. May tawa pa eh. Posible ito Hindi mo ma-discredit itong pinahayag ni Kuya Richard. Totoo. Diba? Oo nga naman. Noong isang araw ang pinag-uusapan natin, minority report. Ngayon po, naibasi mo ng hangin. Ay, nako.